trouble me. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, my son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. When times are come along, I was never on my own, someday I'll understand. Footprints in the sand. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mo tiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa ba imong gihuwat? Pasko? Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo sila makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading.
Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Gaisano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kaldiritang kanding, o ang lamian kayo nga lechon? Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa Merkado Publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa Merkado Publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay pangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, tabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa Merkado Publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Fulache Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog nga panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villaflores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga Hilongosnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipaligon ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Ellie Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong nga mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Hilongos, Leyte. Alang sa konsultasyon ug sa dugang kasayuran, kontaka ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer,
sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-567-8606. O sa ilang sanga nga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katauhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Dati, kalasyo ko nimo og Marina. Di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Dai sa may RV Fulache Street, Halongos Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mapalit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato Leyte, Pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hamubuurang kinabuhi sa tao, ibabaw nining mundong sinungaling. Busa, hikalimti ang imong mga problema o duyog sa mga panahom nga nahisuwat sa tubig o nahipatik sa hangin. Ang tuganan! Mga panahom nga mugitik sa imong imahinasyon, apan mo baid sa imong antugan sa kinabuhi. Ang tuganan! Way makabaraw sa paghisgot sa mga sugilanon nga way mga resibo. Mga sugilanon nga gilok kayong tribukaron at tubangan sa people. Labing lampas ng mga talk of the town, mga tabi-tabi, mga chismis, blind item, secret ni public knowledge o mga libak. At usang application ang kalibutan sa showbiz. Hubad sa damgo, kahulugan sa aom, lihi o up-upsan David. Mga regla nga nagkabuang, mga reglang pasmadong, mga yam-yam pamupoy sa Latin, mudawat sa glabada, mubuwad o kupras, mo ibutog tagod mo kayong nylon. O bisan unsa na lamang nga mga makahupay sa lapoy ni mong pang-una-una. Antuganan! This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Tagna sa 93.5 Marian FM, alas 8:07. United, soul to
shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. For Jesus Christ is our shepherd, His words we follow each day. We bring the people to know Him and live in His ways. We're families in the Spirit, uniting homes in the Lord. We go and share the good news till the ends of the earth. We are the couples for Christ, working the Spirit united, sold to heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building the faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Defending life and creation, there's justice for everyone. Each trail of heaven, in Christ we are one. An army of the Lord's people, we're strong in faith, hope, and love. In the battle against all evil, God's power prevails. We are the couples for Christ, wherein the Spirit united, sold to heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. The couples for Christ, couples for Christ, Spirit united, sold to heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building the faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Spreading the words of our Savior to the nation and the world. To the nation and the world. To the nation and the Good morning mga kaigsunan. Aniyan sab kita sa lain usab nga Sabado. Takna alang sa atong pagpalawom sa atong Kristohanon nga banay at sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Aniyan na sab ang Couples for Christ Leyte, o particular dinhi sa atong chapter sa Hilongos nga gimugna kini nga mga programa aron atong mapalambo ang atong Kristohanong banay. Akong timbaya kanyong tanan nga niya miuban ka nato karong buntaga sa lain usab nato nga episode, ilabi na sa atong Foundations for Christian Living series. Karong buntaga atong tukion isgutan ang talk number 3 entitled Growing in Faith. Okay? So may buntag usab sa atong mga na nagpaminaw karon sa naglaing nga dapit. Ug dinhi usab ato makita sa atong Facebook live. Mayong buntag kanyong tanan ug asa kamo karon himutang sa lugar sa kalibutan, mayong gabi kung gabi diha, mayong hapon kung hapon diha sa inyong panahon karon, yung oras karon ug mayong buntag kanyong tanan.
Ang Ginoo maguban kanato ning atong usa ka oras nga palawom sa atong pagtuo diha sa Ginoo, diha usab sa atong Kristohanong banay. So uban nato karong buntaga ang akong kapikas kay since this is a program initiated by Couples for Christ, uban ako ang akong kapikas si Badet, Sister Badet Nervis. Mayong buntag. Sa atong mga tigpaminaw sa 93.5 Marion FM o sa atong mga viewers sa Facebook, maayong buntag o weekend na pod na napod ta uban ninyo sa atong usa ka oras nga discussion kaning pagpalambo sa atong Kristohanong banay. Okay. Isip bukas sa atong panagtigom karon dinhi sa atong istasyon, dinhi sa kahinginan atong ablihan ang atong programa pinagi sa usa ka paggampo. Bani kami sa pagpanalangin sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Amon lang itong Amahan, daghang salamat niini usab nga lain nga adlaw nga gihatag nimo dinhi kanamo. Daghang salamat sa lugway sa kinabuhi. Daghang salamat sa hangin, sa tubig, sa pagkaon nga among nadawat karong adlaw. Ginoo, daghang salamat sa imong pag-iway kanamo sa sakit, labi na sa COVID-19. Daghang salamat sa imong mga kaayo nga gipakita dinhi sa among kinabuhi. Daghang salamat sa panalangin nga imong gihatag sa among tagsa-tagsa ka pamilya, sa among trabaho, sa among mga pangita, sa among nagkanilain nga lakaw sa miagi nga mga adlaw, Ginoo. Lord, panalangin nga among programa karong buntaga, hatagi kami og maayong signal diha sa social media. Hatagi usab kami og maayong connection diha sa among airwaves. Lord, hatagi usab kami og maayong kuryente, Ginoo. Stable nga supply sa kuryente. Ginoo, panalangin nga among mga kaigsunan nga uban kanamo karon sa ilang tagsa ka mga kahimtang, dungga ang ilang mga pagkampo usab. Kining tanan among pangayo o gipasalmatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nang sa lang samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. For the wind and the rain, how they refresh me and remind me of my King. I shall forever, you are my Lord. All throughout eternity, you are the King. You are praiseworthy, Lord. You are praiseworthy. You are praiseworthy. Lord.
atong Ginoo karong buntaga mga kigsunan ug bani kami sa lain usab nga sa oras sa pagtuki sa atong Foundations for Christian Living. So atong i-recall sa ang mga kaayo sa Ginoo nga gihatag kanato sa miagi nga mga adlaw. Ug karong talk number 3 atong isgutan ang tema growing in faith. Okay? Kusog-kusog na. Okay. Maghisgot ta og growing in faith o lambo o pagtubo sa atong pagtuo. So to recall with, no? Sa miagi natong duha ka session, duha na ka Sabado, naghisgot man ta sa atong tema, Foundations for Christian Living. Uban sa mga talk title each session. For talk number 1, atong gisgutan ang atong mga anak sa atong Ginoo, that we are sons and daughters of God. And being sons and daughters of God, we share God's identity, authority, we share the inheritance sa Ginoo ug access ngadto kaniya. And sa talk number 2, nagisgot mo ta og being the brothers and sisters in Christ. Kita mga igsuon diha sa Ginoo. Una nga talk nga kita mga anak sa Dios, ikaduha nga talk nga kita mga igsuon diha sa Ginoo. So diha sa mga talk atong nadungog ang atong mga kaakuhan sa matag usa, that we share a common life. Nga dili lang sharing kanang ginagmay, but we are called upon to have a full commitment to one another as brothers and sisters in Christ. So karon sa atong talk number 3, manghisgot ta og growing in faith o pagpalambo sa atong pagtuo. Okay? Our anchor verse is found in the book of Ephesians chapter 8. No? Naghisgot, nag-ingon nga the good news is that all men can enter into a new relationship with God by believing in Jesus Christ as the Son of God. So, kani kunong atong pagtuo, sama kini sa usa ka pultahan o lawak, no? Lawak nga adunay pultahan. Nga ang atong pagtuo mao kini ang yabi. Ug ang atong Ginoong Jesus, no? Si Jesus mao kini ang pultahan. Ug ang lawak mao ang atong kaluwasan. So aron kita makasulod sa mao nga kaluwasan, kinahanglan kita og yabi. Ug mao kana ang atong pagtuo. Ug ang atong pagtuo mosulod kita diha sa pultahan nga mao ang Ginoo, nga mao si Jesus. Ug aron kita makasulod sa mao nga lawak, which is the salvation. So faith in God mao ang pundasyon sa atong Kristohanon nga kinabuhi, no? It is faith, it is through our faith as atong pagtuo. Pero sa panahon karon, no, daghan ang mga magtutuo, daghan na ang mga Kristiyano nga nagkulang niini nagkulang sa pagsabot kung unsa man ang pagtuo. Mao nga importante ni nga ato ning tan-awon, no, sa atong paglantaw pinagigiya sa gasa sa Ginoo kung unsa man gyud ang atong Kristohanon nga kinabuhi, labi na diha sa atong pagtuo. So kaning pagtuo is not only the key to salvation, but it is also the way that one receives all of God's gift, no? Kaning pagtuo dili lang kani mao ang yabi, pero kini usa ka dalan nga atong madawat ang mga gasa sa Ginoo. Gasa sa pagkaayo, no, healing, the gift of guidance, no, ang giya kanato, the answer to our prayers or answers to prayers, no, gasa pa sa Espiritu Santo, the gift of tongues, uguban pa. So faith is vital
It's very vital, and not just at the beginning, no, but all throughout our Christian life. Diha lang sa atong pagsugod kay matud pa usahay ang uban sa pagtuo murag usa ni sa kakanta kanang may lang sa intro ba, may lang pagsugod, pero ang pagsustain ni mo ni ang very challenging part of the journey in faith to God. So Sister Badet, unsa may imong na kita mahitong aning pagtuo? Bahin sa atong pagtuo, ang pagtuo mo ni ang atong tubag sa revelasyon sa Ginoo nga rin nato. Unsa may mga revelations pinaagi sa atong adlaw-adlaw nga mga sikay-sikay o sa atong mga experiences o ang revelation pod sa Ginoo pinaagi sa Biblia. Makita ang pagpalambo sa atong pagtuo pinaagi sa Biblia kay diha man gi-reveal sa atong Ginoo ang tanan diha sa Biblia. Mao may atong basihanan og mo puy atong nahimo nga kusog sa atong mga experiences og natay tulo ka klase sa pagtuo, di ba? Naatay believing faith, trusting faith, and expectant faith. So kadtong klase nga pagtuo ato tong tagsa-tagsahon himay-himayon nato sa atong storya karong buntaga, mga kaigsuonan ni Kristo. Arita sa kahulugan sa pagtuo. What is the meaning of faith? Para nimo sa ang pagtuo? Unsay kahulugan sa pagtuo? Ang pagtuo is ang pagsalig naho ngadto sa Ginoo, even nga bisan dili na ho makita, but then ma-feel nato sa adlaw-adlaw nato nga trabaho, adlaw-adlaw natong eksperyensya sa atong pakiguban sa atong mga brothers and sisters nga naglihok ang Ginoo sa atoa nya, naa siya nga naggiya kanato, naa siya nga nagprotektar kanato, especially karon nga pandemic. Sa atong mga mga success, sa atong mga accomplishments, naa ang Ginoo. So ang atong mga accomplishment dili laman kay tungod nato, tungod sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga ang tanan, especially kung natay mga problema, natay mga pagsulay, ato isalig kaniya, ato isalig ngadto sa Ginoo kay dili man nato makaya kung kitara. Correct. The truth is faith is a reliance upon God. Mo gyud ang atong pagsalig gyud sa Ginoo, no? Nga ang Ginoo nag-allow nato nga kung unsa ang iyang kabubuton dinhi kanato matuman. No, ang Ginoo may kabubuton na dinhi kanato. May ingon pa sa atong kanang credo, no? Or sa atong prayer diya sa Amahan namo, your will be done, O Lord, di ba? Dili ang atong pagtuo. So ang Ginoo doon na nay purpose dinhi sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Dinhi kanato og kita pod gamiton niya ngadto sa uban. Munang importante pod nga mahibaw nato kung unsa ang atong unsa ang purpose sa Ginoo nga kita iyang gihimo. Oh, ya muna ang pangutana unsa ba ang purpose, unsa ba ang katuyan sa Ginoo dinhi kanato, unsa ba hinungdan nga kita gihimo man ug gimugda man sa Ginoo. We can read that, no, diha sa atong Biblia, that the Lord has a purpose, no, for creating us. Una niya na he formed us, he created us to that of his character, no? Or meaning he formed us in a character that reflects of his own. No, we are all created in the image and likeness of God, no?
So that is the first no. The second, God created us aron mahimo sab kita nga instrumento ngadto sa uban. That we can be mahimo ta nga yung ta kining magamit no. Yung ta nga kita duna usab kitay mahatag ngadto sa uban. No, we are instruments of God to others. And God can also speak through us. No? He can speak through us. Meaning, gamiton tin ng instrumento aron mo himo sulti ngadto sa uban. Mo bitaw ng even in the Old Testament doon na ni mga prophets, no? God speaks through the prophets. And God uses prophets, no, to make known sa iyang mga katuyuan sa iyang katawhan. Ikatulo, God has a purpose sa matag usa kanato aron kita makamao sa pagampo. Mao nga mangumusta ta sa atong mga kaigsuonan sa Couples for Christ, no? Or sa atong mga Christian brothers and sisters, kumusta ba ka ang atong pagampo? Labi na karong mga panahon na nga nanginahanglan gyud ta sa atong hugot nga pagampo. Since we are in the pandemic, no, naata sa atong mga limitado ang atong paglakaw-lakaw. Kumusta magkaha ang atong paggampo ato ba pug kaha nga gipahingusgan? And this is something that we should reflect upon, no? Kana siya nga question ato gipangutana atong first day diri sa sa istasyon. Kaning first day nato sa Kristohanong Banay. Unya timely nga karong buwan na is month of rosary. So mapun-an na pod kumusta man ka ang atong prayer time. Correct. Especially ang atong debosyon sa Birhen Maria. Atong hinumduman nga the month of October is a rosary month, no? So doon ay mga nagkanlain ganipod siguro nga mga devotion, no, sa atong pamilya, diya sa atong mga komunidad, diya sa atong mga silinganan, mahitungod niini nga balaan nga rosaryo, no, the Holy Rosary. And going back to faith, brothers and sisters, sa akong gingon katong tulo ka buok nga kanang hinungdan nga nung kita gihimo sa Ginoo, that He created us with His own image and likeness. Gihimo kita sa Ginoo kay doon na kitay purpose, no, para mamahimong instrumento niya ngadto sa uban. Ug ikatulo nga kita iya usab nga gitudloan sa pag-ampo kay mao kini ang atong komunikasyon ngadto sa Ginoo. If you know how to send messages diha sa mga messenger or sa mga text or sa mga email, ang atong komunikasyon sa Ginoo diha sa atong paghampo. Kumusta man pud kaha? Ato ba pud kaha ning kanunay nga gigamit? Ato ba ning gi-charge kanunay, no? Diha sa atong paghampo, ang atong power diha sa paghampo. This is something that we should reflect upon, no? And brothers and sisters, kaning pagtuo mo nin maka-release, no? Maka-release niya ning threefold action sa Ginoo sa akong gisgutan na sa unahan. And faith is a way for us to rest in God. I remember doon na itong igsuon nga miingon nga kung if you are kanang burdened na, no, if you're in doubt, if you are in trouble, kanang grabe na sa pugay kapoy na ka physically, ingon pa nga just pray, because in prayer you rest in God, di ba? Kumusta mga paggampo atong mga panahon sa paggampo, especially personal prayer time, brothers and sisters karon, no? Hinaot nga naagya punta consistent gihapon sa atong mga paggampo. As I said, no, faith is a way for us to rest in God, and we abandon ourselves into the hands of a loving God, acknowledging His greatness and our smallness. Mo man na yes pagampo ato magyung gibansay nga atong pagka mapausanon, no, aron Ginoo mao gid siya mo shine. And ang pagtuo dili ni siya sama sa usa ka hardol nga kanang angay gyud nato labangon ba, kani gasa ni siya sa Ginoo, ihatag ni siya sa Ginoo. All we need to do is to abide by that, no, and faithful ngadto kaniya. So let this song be our a way nga Ginoo ni
nakisulti kanimo, no? Diha niya ning mao nga kanta. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus, running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus, running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. And we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Alright, will be faithful, no? Matud pa sa kanta nga atong nadungog. Will be faithful to finish the work that the Lord has begun in us. So, our mission in Couples for Christ as families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. O, di lang na renewing the face sa itong pamilya o sa atong baryo, no? But our mission in CFC dapat kayo renewing the face of the earth with the mission of building the church of the home and building the church of the poor. So going back sa atong discussion karon buntaga, mao ang pagpatubo sa atong pagtuo sama sa tanom. We need to nurture, we need to cultivate sa atong pagtuo aron kini mahimong lig-on, no? Bisan pang dunay mo dasmag nga mga katalagman, no? Nga mga pagsulay, kita mapabilin paghihapon nga magbarog. And that is the intention, no, sa atong programa, pagpaligon sa atong Kristohanong banay. So, unsa may nga mga basihan sa mga pagtuo? Ang una niya na, ang atong pagtuo dili ni siya pinugos, no? Ang pagtuo nato diha sa Ginoo dili pinugos, kundi kini mao ang atong tubag, no? Tubag sa tawag sa Ginoo dinhi kanato. And faith is a gift, no, from God, as I said, no, earlier. And ang atong tubag niya na tungod na sa tawag sa Ginoo nga na mabasa nato diha sa Biblia, no? Even in the history of salvation or in the human history, ang Ginoo gusto gyud nga mopaduol kanato ug mugiya diha kanato in the different experiences sa atong kinabuhi. And God is faithful, no? His word is faithful, and we can count on Him, no, to act in the future as He has acted in the past, no? Sa nadungog pa nato sa mga kaluwasan diha sa mga Israelita sa ilahang paglawig sud sa 40 ka tuig diha sa disyerto, ang Ginoo nagmaayo gihapon kanila bisan pa sila nasayop. And we know
the nature and desire and purposes of God in three ways, no? Makahibaw ta unsa iyang kasamahan, unsa ang iyang katuyuan, ug unsa ang iyang gusto nga mahitabo dinhi sa atong kinabuhi, pinaagi ning tulo ka pamaagi. Una niana sa iyang universally binding promises. Ang iyang gyud nga mga gibuhian nga mga pasalig, no nga na makita nato sa Biblia. No, daghan kayo mga gisulti diha sa Ginoo nga mohatag kanato og kaligon, no, nga ang Ginoo diha mismo sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak. Matud pa, God's love is manifested in Jesus Christ by His saving power and redemptive power. And even in the beginning, no, God creates, no, He created everything nga naa napalibot nato. Ug ang iyang yung ultimate nga creation is the man and the woman, no. So God creates and God saves and redeem. And moving forward, arita sa tulo ka klase sa pagtuo. Sister Badet, unsa tong tulo ka klase sa pagtuo? Tulo ka klase sa pagtuo, ang believing faith, trusting faith, and ang expectant faith. Believing faith, nga nituo ka, basig mangutana sila, unsa may diferensya di ay sa believing faith and trusting faith. Believing faith is mutuo ka nga naa ang Ginoo. Ingon pa sa James chapter 2 verse 19, even Satan kuno na ay believing faith. Mutuo siya nga naa ang Ginoo. Wala nga. Okay, this is a fallen angel, di ba? Oh, falling angel man siya. Og speaking of angel, karon is the feast day of all angels. All angels. Karong buntaga, karong adlaw. Karong adlaw, the feast day of all angels. So, wala siya ang believing faith. Nga na ay pagtuo. But believing faith ba, is that enough? Yes, dili na lang siya sufficient. Yeah, but, and ang sunod is trusting faith. Trusting pagsalig. faith. Yeah. Ang ganina is ningtuo ka. Karon pagsalig is nga pagtuo. Pagsalig nga believing faith is nagtuo. Ningtuo ka. Ang trusting faith is ningsalig ka. Ningsalig ka nga ang tanan ningsalig ka nga ang Ginoo naa kanunay kanimo. Nagpaluyo kanimo sa imuhang mga desisyon. Pero dili gihapon na sufficient nga matawag nato kay ang musam up gyud ani ang expectant faith. Expectant faith. Gitawag ni expectant faith kay kanang ning tuo ta sa Ginoo bisan wala ta kakita niya. Ning salig ta niya, musam up na ni siya sa three kinds of faith. Hingsalig ta niya, ning tuo ta niya, o atong gisalig na to kaniya ang tanan. So we expect nga naa siya kanunay sa atong mga desisyon. So ang Ginoo wala lang naglantaw nga kutob lantang nga nagtuo or nagsalig. Pero ang Ginoo iya gyud nga gi-expect, no? Nga we all reaches out to Him, to Jesus, and expect Him to act in specific situations. Unsa man kay example kuno niini, unsa man ang kining expectant faith, which is yung tanga the deepest no nga kind of faith nga may atong untang kanunay nga bansay-bansayon kining expectant faith, no? Unsa may example kuno niini nga sitwasyon? Sa ka example ana mo kung naamang kung mayon man gud kang expectant faith, ang musod sa hunahuna kanang mga expectant mothers, kanang bitaw usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi nga
imo gyud isalig sa Ginoo, Mhm. kanang kinahanglan gyud og iyahang intervention. Mhm. Like kung mo take ka og mga board exams, Exams, oh, oh. bisan unsa imong gihimo ang imong bahin, nag-study ka, nagnaningkamot ka, but then you still expect o gisalig gihapon nimo sa Ginoo ang nga makapasar ka ana. Diba? No. And very dynamic ni expectant faith, no? Very dynamic and active din no? You just not wait lang, maghuwat lang ka diya or maglingkod lang ka diya. But you have also to yield to the will of God, no? Ang importante diha nga doon na kay willingness to endure difficult circumstances. I think one of the another example po siguro niya if you are in a physical illness right now, if you're namo sa doon na mo'y kanang yung sakit nga gihambin karon, then trust in the Lord, no? Expect that ang Ginoo mo heal kanimo, ang Ginoo mo tambal nimo, ang Ginoo pud mo gamit og mga tao mo binamo adto ta sa doktor kay kani sila gitahasan man ni sila nga mo puy muhatag nato og kahupayan sa atong panglawas. So all you have to do is to have an expectant faith. Lain po niya na if you are in a financial distress right now, no? Doon na tayo mga panginhanglan sa panalapi, no? Sige, ato nang ipadangat ngadto sa Ginoo and expect that the Lord will provide, no? All we have to do is yung mangayo niya sa grasya nga kita maka-endure o makagamit pod og makahatag siya og wisdom nato kung sa atong himuon, kung sa atong angay nga paghimuon. Yeah. So even in other parts siguro of mga difficulties, no sa atong kinabuhi, we are all challenged nga mo bansay taning gitawag natong expectant nga faith. As Christians, ang pagsalig ngadto sa Ginoo mo na iyahang gusto nato as Christians nga kitahay na ata sa kalisod, ato isalig kaniya o tabangan ta nga mulahutay ta hantod nga di manggod magpabiya ang Ginoo sa ato hantod nga makakita ta mahigawas na ta sa kanang mga challenges o trials. Amen. Unya kana mo unay usa nga klase sa pagtuo nga kusog ba kay ang imong gina-pray dili lang sa makagawas ka ana nga trials kundi makalahutay ka. Moapod na. So indeed, faith, brothers and sisters, is an active external response, no? Di lang yun nga naghuwat ta, nagampo ta, but we need God's intervention to grant us the strength, no, to act on what we have prayed ug ingon ta nga for the Lord, no, to use mga doon na tayo kinahanglan nga external response niini. It must be active ang klase nga pagtuo. Kay ang pagtuo dili naman na nagbase lang sa emosyon. Nya karon high kay ka malipayon ka kay daghan ang niabot nimo grasya. Mo na nagampo usab ka. Pero kung doon na ta sa panahon sa kalisod, doon na ta sa panahon nga doon na giintang nga gi-challenge pud ang atong financial or physical or relational na to nga mga circumstances sa kinabuhi, muhuyang pod. Muminus pod nun ang atong pagtuo. Muna, giyon pa dinhi, it must be active and dynamic and it's an external response. Pasabot yun ani nga, in all circumstances, ang atong pagtuon ta, atong masustain, atong ma-maintain, ug ato baling, ang ihang intensity, no? Moni, ato baling ma-maintain, no? Ang gipasabot ni ining active and external response sa atong pagtuo. So, sa akong gingon sa unahan mga kaigsudan nga ang atong pagtuo kinahanglan man mo tubo, no? Because faith is formed by God. Matod pa nga ang Ginoo ingon ta nga gitisok ni Ginoo ug ato pod mo abide kita ngadto kaniya. Kay ngani pagtuo giporma man ni sa Ginoo dinhi kanato. We cannot grow faith. We cannot grow in faith by our own efforts. Alone, sa ato lang kaugalingon, di ta kahimo niini. We need the grace of God.
But having said that, no, mga kaigsunan, kinahanglan pod nga aware ta nga dunay mga butang nga kanang angay natong mahibaw-an kung sa kanibang disaster risk reduction management ni siya muni gitawag og mga hazards mga hazards at pagtuo po di ay dunay mga hazards of faith. Unsa man ni siyang mga hazards of faith ato kining tukion human ini nga awit. I come boldly, trusting only your redeeming love, flowing freely from your side now, your atoning blood. Like a river, like a fountain, like a cleansing flood, I pour out my worship to you for your redeeming love. My glory in your cross of shame and suffering. My glory, what the world disdains as nothing. I will glory in such foolishness. I will glory, for it's nothing less than your wisdom and your awesome power, my God. I come boldly, trusting only your redeeming love, flowing freely from your side now, your atoning blood. Like a river, like a fountain, like a cleansing flood, I pour out my worship to you for your redeeming love. My glory in your deep humiliation. You found me and you crowned me with salvation. I will glory, all my sin and guilt has been covered by the blood you spilled. Now I'm living in your resurrection light. I come boldly, trusting only your redeeming love, flowing freely from your side now, your atoning blood. Like a river, like a fountain, like a cleansing flood, I pour out my worship to you for your redeeming love. I come boldly, trusting only your redeeming love, flowing freely from your side now, your atoning blood. Like a river, like a fountain, like a cleansing flood, I pour out my worship to you for your redeeming love. Okay, may sa padayon ta sa atong pagtuki before ta mo proceed no sa atong kining programa atong i shout out ang atong mga nag-uban ka na to karon niya si Ma'am Tots na Morning. matod pa ni Ma'am Tots sa Trust and Obey. Trust and Obey. Dito atong theme ani sa una sa CFC no? Trust and Obey.
matod po ni Erwin, no? Erwin Ralph Moniz Mejias, estudyante ni Najib sa SMC. Matod pa ni Erwin, sa atong inadlaw-adlaw nga panikay-sikay, usahay na ay maayo, usahay pud na ay mga pagsuway sa matag adlaw. Apan ako hugot nagtuo nga ang tanan kabubuton sa Dios. Kay sa tanang kalisdanan ug pagsuway base sa hunagian, ang tanan nasulbad. Ibutang ang Ginoo sa sentro sa atong kinabuhi. Amen. That's an amen, brother Erwin. Erwin, no? Matupod ni Ma'am Tots. Nasa Ma'am Tots sa office ko noon. Nakikinig po ako. Nasa office ako. Shout out sa kisay mga kauban diha ni Ma'am Shout out po Tots. ni Ma'am Tots. Kinsay mo mga kauban diha. Good morning po ni Karin Agon. Parang di sa Karin taga-bus siguro ni. Franklin Navarro, good morning sa tanan. Oni Otrera, watching from Amarisa Subdivision, San Jose del Monte, Bulacan. Uy, layo-layo, no? Mayong buntag kanimo diha. Ma'am Magandang Oni. umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay nagkita-kita ngayong umaga na to. Morning, Ma'am Tots. Once again, Erwin, may buntag. Si Ma'am Keith, no? Si Ma'am Keith Fabular. Naapod diri ang atong SB Secretary. Ingon nga, good morning, brothers and sisters in Christ. Okay, si Manalma, Dator. Straight all the way from Hong Kong. Good morning, Manalma. Nauban nato usab si Sim Arc Bolfa. Shout out sa mga Bolfa family sa Barangay San Roque. Og si Ma'am Fe Fulache, layo po ni Compostela, Davao di Oro. Sa Compostela, Davao. Layo po. Good morning. Ni Joe Fornes sa Matapay. Shout out sa mga Falier family. And then sa tanan natong mga greetings, padala mo sa inyong mga shout out, no? And greetings sa atong programa. So, going back sa atong session, no? We are now on we're talking on the hazards of faith. O mga hazards, mga kakuyaw. So, yan yung mga pagtuo. Doon na po na yung kakuyaw din, no? Mga pagsulay. Hindrances, no? So, ito ba? Mga babag. Babag no, sa pagtuo. Una niya na kaning gitawag og kaning kahadlok. Fear. Usa ni sa hazard ni sa atong pagtuo, kahadlok. Kaning kahadlok kuno nagsugod ni sa atong mga personal insecurity. Ang atong kahadlok nga tingali og dili ta mulampos, no? Our fear of failure. Kanipong apil po niya ang over intense approach to faith. Sobraan na sa pugayo. Kung saan yung sobra kayo, depende siguro na sa sitwasyon, no? Basta it all encapsulated sa word nga fear. Nga mo ay usa sa mga babag sa atong pagtuo. And pag overcome ni ini, sa atong likay ni ini, matod pa, we just need to relax. No, relax. Not relax on our own, but we have to relax and rest in the Lord. We have to relax and rest in the Lord. And sa unsa nga paagi? In prayer, in faith. Munang ato magamit. Ingon pa, ato tan-awon nga ang failure, mahadlok man gud ta mo fail. Ato tan-awon nga ang failure usa na siya nga learning experience na to. Ato in a positive way of outlook ba. Ang failure okay ra na masayop ta as long as we learn a lesson sa atong failure kay tawo ra gud ta. Muna sa nga God permits us to fail sometimes, pero kung mahadlok ta nga mo take sa risk niya kay ang kabubuton sa Ginoo nga ingon ana man jud nga dalan ang imong subayon. So kung musubay ka ana, then God allows you to fail. Usa na siya nga learning experience. Og imuha nang i-exercise mo na nga ma-exercise ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kani mga
failures, kaning uban pa nato nga mga babag, no? These are matud pa nga bura ni siya og lapis kuno nga kanang dugay natong gamit usahay modal yun siya. Habol ba? Kaya ato gini siyang talhan. Magamit gyud tag tahal aron mo balik ni siya og kahait. Nya kaning pagtahal, these are painful instances sa atong kinabuhi, no? And these are part sa atong pagpahait man pod aron dil mo mosuwat na puta og nindot, no? So mo na siguro mga panag-ina, no? Ikaduha nga hazard or babag or kakuyaw sa atong pagpalambo sa atong pagtuo kaning gitawag nato og emosyon because sometimes we try to work up intense feelings of faith for our prayer request, believing that God will not work unless we have the right feelings or intensity, no? Makita na to kanang gikan pagis pulta mayor ngadto sa altar mo magluhod, no? Intense kayo. But when we go out of the church, wa man yan po na usob. Siguro ni baga ang imong tuhod ana sa imong pagluhod, di ba? So we should not rely on emotion because this is a hazard, no? Kaya matud pa ang atong pagtuo is not based on emotion, no? Feelings of faith, no, feelings of faith are helpful, no? But God's power does not depend on them. Wala na depende nini. Matud pa, we should just stand firmly on the rock of God's word, no? So diha sa pulong sa Ginoo, kumusta man ka ang atong paghimo niini og kinabuhi? Yun sa man ka nato pag butang og kinabuhi niini, pag-apply niini sa atong kinabuhi, that matters most, no? Ikatulo nga hazard sa pagtuo nato, kining gitawag og self-doubt, kining nagduda ta sa atong kaugalingon, no? Unsay ka share nimo niini nga kabahin ka magduda ta ba na we should disregard distorted guilt feeling, no? The feeling of unworthiness. Kana sigurong kanang mga nag self-pity, the feeling of unworthiness nga dili ko angayan, unya kanang moingon nga ngano ako man nga napamailaing diha nga mas adunahan, mas talented na ho, kanang ngano ako man, pero kana mo na siya a self-doubt, mo na ang usa ka hazard sa atong pagtuo kay mo kana siya makapabuwag man sa atong pagtuo sa Ginoo kay naaman sa atong kaugalingon inner man gyud ang atong gi-question, which is sa ato pang topic atong first nga we are the sons and daughters of God, nga gitagaan ta og full access og tanan nga mga blessings nga gihatag sa Ginoo para sa katawhan, same lang. Correct. Same lang. So we might be having self-doubt, pero ang Ginoo kung tawgon ka ana, isalig lamang kaniya kay God will equip. Amen. Niya kanigong self-doubt magsukad po ni sa ato bitong kanang magkumpara ta sa atong kaugalingon sa uban. Kanang when we start to compare ourselves to others, no? Lain man ta og mga blessing nga gihatag sa Ginoo. We just allow the Lord to work in us, and maybe the Lord also work for others to bless others. So lain ta. We need not to compare ourselves. Lain man ta og ingon ta nga level, no? Although God created us as equal beings, but in blessings nga as a community of believers, lain sad ta, no? Di man puntanan nga parihar gyud ta mga engineer. Parihar kinsa na po'y mag-uma. Nagin na yung mga farmers, nagin na sa offices, uban pang mga tindahan, no? We are all created to compensate each other, no? Munang sometimes kani, no, ang self-doubt mag-steam diha kaning ato i-compare atong kaugalingon ngadto sa uban. Diha toy usa ka talk nga ang speaker ning ingon nga matagtag sa kuno sa tawo gitagaan og almost 300 ka talents. Unya ang ato diay gitan-aw sa atong kaugalingon kanang
usara ka talent. Correct. Pero Correct. ato hunaon 300 plus talent kay kanaranganing kanang maayo ang imong penmanship. Oh. Oh, it's a gift na siya. Amen, oh. Oh. Just imagine kaning panghinos by Najib, no? No talent no eh. Kanang manilhig ka, naman di uban nga manilhig nga sa eskina-eskina di pilon. Yang naman yung uban nga manilhig nga ka mao kang yun. Nang kanang suhid yun tanan. Oh, malimpyo yun. Oh. Mo. So ato na tan-awon niya. Kani magluto. Magluto ta. Oh no. Oh, di ba? Oh. Kana lami na luto kay kaon ba? So we need not to compare ourselves kay tanan nato mga doon na may gasa nga gihatag sa Ginoo. Nya ang kaning kuyaw ni no, ang laing nga pinakadako nga kuyaw ani sa atong pagtuo. Ang ikalima no, ang ikaupat mismo kani si Satanas mismo. Mo ni ang pinakadako nga kuyaw sa atong pagtuo. Satan himself, no? Kung sa mga hazards, siya ang threat. Siya yung pinaka-threat. Mayroon kung sa mula gini, MDR rin pa ni, linog ni, omnos, baha, mo. No, we need to be reminded, no, na good ang na si Satanas. And some difficulties in exercising our faith are caused by satanic opposition. No, kana matud pa, no? And we should be aware of these realities, no? We are in spiritual warfare, no? Sa matupad na attack sa gira karon, although physically wala nato nakita, but within us dunay gira between the good and the evil. So we are in the realities of spiritual warfare right now. So kinahanglan andam ta niini. And muna mo introduce ni Satanas gani og doubts, no? Ano manhanap magampo mangyud ka, kapoy-kapoy lang kaniana. No, these are mga gipang hatag sa panuway aron lang gyud pud kita mahuyang, no? And we need to be aware of that. And we can rebuke Satan, no? Atuning badlongon si Satanas by God's authority, no? As I said sa atong previous nga discussion that we are sons and daughters of God and we are brothers and sisters. And we take authority from God. So we have the power to rebuke Satan in the name of God. Oh, amen. In the name of truth, because God is the truth. And now karon ato mo proceed ta, no? Unsa may atong after knowing sa mga hazards atong pagtuo, ang kahadlok, ang emosyon, ang pagduwa-duwa sa kaugalingon ug ang si Satanas mismo, unsa may mga lakang atong paghimuon aron makabot nato ang usa ka tiunay nga pagtuo, no? Una niya na ang atong gitawag nga environment of faith. Environment of faith. Being a social being. Ang tao is a social being. As a social being, no? As a social being nga mapalambo ang atong pagtuo pinaagi pod sa atong mga kauban. Okay. Like sa community. Meaning we need to associate sa atong kaugalingon. Pero karon na-challenge naman ni tungod sa pandemic o sa restrictions. Even though ining mo simba ta, mo associate gihapon ta sa atong fellow Christians kay nahiusa man ta sa simbahan to praise God. No? That's why we need community. We need community, and that's more pa itong introduce sa community sa Corpus for Christ. These are people associated with one another with the common goal nga mopaduol ang banay nga nasa Ginoo. And no, sa atong mga kaigsunan sa CFC, we need to be faithful, no? As building an environment of faith, we need to be faithful in our prayer meetings, in our activities, and mo ni mga dako kay matabang nato sa pagpaligon sa atong pagtuo. Pero sa katong sa mga naminaw karon nga wala pa sa community, unsa man nila siguro kinahanglan na sila somebody nga makaistorya bahin sa pagpalambo sa pagtuo. Kay kinahanglan mangyud nga naa kay kaistorya, naa kay ma-share or kanalagi exchange of mapaambit exchange of ideas, sharings kung unsay kaayo nga
imong natagamtam gikan sa Ginoo. And that's what we're doing, no, in the community of Couples for Christ. And I know other Christian groups also nga naghimo pod hini. Kanang gitawag na to og mga household prayer meetings, no. Now, another Siguro interrupt ko ha, kanang sa karon kay ning innovate naman ta due to the restrictions, no. Pinaagi pud ani nga time slot ang Kristohanong banay kung kinsa may naminaw diha kung natandog unya kung naamoy ika-share nga especially kung natagaan ka og blessing or kung naay trials, you can message or para mapagawas gyud pud ba. Yan. Okay, una no. Unsaon na to mga positive steps, no, toward faith. Muna building an environment of faith. We need to associate ourselves, no, with people with of common goal nga mo paduol ngadto sa Ginoo. Ikaduha niya na kaning spiritual reading, no? Spiritual reading, no, sa atong mga kauban sa CFC, sa atong old version sa atong CLP, do na tay gitawag og growing in the whole spirit. Growing in spirit. No, usan ini ang atong spiritual reading. Muna mga musta ko ninyo, kumusta magka ang atong pagbasa sa atong Biblia or mga kaning magazines or books which communicate a faith, no, filled Christian worldview, no. Tingali narata kanunay karon sa Facebook or sa mga social media. Although dunay mga gipangpas nga mga kaning hilig mga uban pa natong mga igsunan nga mo send ba mga forwarded message, no, minga na, pero sa lagi makita na to aturang labyan no, atong labyan taas man kayo ni basahon, pero who knows, no, nga tuwa dito ang tubag pod sa imuhang mga giampo or imong desires diha. So sa CFC do na tay gitawag og kanang 3-year spiritual reading guide. Hinaot nga pag intra to sa community kitagaan gud ta ani, no, at kumusta magha ato na ba kang nabasa ning 3-year spiritual guide aside from the 4-year formation track, gitagaan gud ta ani, no, our spiritual readings nya ikatulupon nga pagi towards building faith, no, kaning hearing God's word, no, pagpaminaw sa pulong Ginoo, no. As I said, naatay mga teaching tracks na puno kayo ang atong social media karon o mga teaching tracks na binakay na ata sa pandemic. Dili wala face-to-face gathering na to sa community, no, sa Couples for Christ. So pagi ni karon nga atong madungog ang mga teachings o mga exhortations natay morning worship, no, every morning yun na alas 7 sa buntag ato sa alas 8 sa buntag 1 hour of worship, no. So naana sa CFC Leyte Facebook page. So muna is kitawag na nako gani og mega household. Kaya nga naman naa diha ang elemento gyud sa household na ay worship, 2 songs nga fast o one slow. Kunya na ang thanksgiving, na ang petition, na po ang sharing. No? And we sing songs po sa community. Ikaw pat yan no? In building and build positive steps towards faith is our personal prayer. No? Importante kining personal prayer time. Diba? As a couple, hinaot na atong nabansay-bansay po ang atong prayer time as a couple, not just our individual prayer time, but our prayer time as a couple. Kami ni Badet ang among morning prayer as a couple, among prayer as a couple anig gabuntag, no, before going out, no, before going up gikan sa pagkatulog kana nga panahon sa paggampo at di ang ato fresh pa ang atong una to recall on the blessings of the Lord, no. Ikalima niya na positive step, no, another fifth step towards building strong faith is our prayer of faith mismo, no, ang atong paggampo sa pagtuo. And this is a final and most direct na tong step, which is to increase our relationship with the Lord.
no, through our prayer of faith. Munang i-appeal nato Diyos sa atong paggampo kining Lord, paligon nga among pagtuo, because ang Ginoo ra magyud mo hatag ni nato ni mga gasa. We just need to abide His grace. So unsay pong ikapulo pa nini? Ang sa atong prayer ato salig sa Ginoo nga pakusgon og palambuon og kanang to strengthen our faith. Kay sa atong prayer igo ra man ta mo sulti kung unsay atong gusto, pero ang kabubuton man gyud sa Ginoo unsay ang mahitabo mo na nga lig-on nga pagtuo ang kinahanglan. Amen. So in conclusion, brothers and sisters in Christ, kita isip mga Kristohanon nga banay, also in Couples for Christ, we are to be a people of faith, kita we're all challenged to be a people of faith. And ang Ginoo nag-raise up good og mga pamaagi, and God intends us to be used to further His kingdom here on earth. And through our faith, let us stir up this gift, let us all stir up this gift of faith. Means stir up kanang kutaw gyud nato kay sama sa juice ba, nga kung ato na ibutang ng juice niya just tubig, biyaan mainom ka wa man lapsaw mo gina siya, diba? We need to stir up, we need ato gina siyang kutawon aron mulami gyud siya. And pagkutaw na means you have to do an action, nagud kay action nga himuon. And ngano man, this gift is this is how God wants us to do as a people of faith. We need to take action. We need to have an external response ngadto sa Ginoo. Okay? So let's have a brief recall or recap sa atong topic karon nga ginauluhan og growing in faith. Nga ang atong pagtuo is our complete and full reliance ngadto sa Ginoo. Ang base niini nga ang atong pagtuo dili ni sa pinugos, kundi this is the will of God in us. And we are also reminded nga dunay tulo ka klase sa pagtuo: believing faith, trusting faith, ug expectant faith. And God wants us to exercise an expectant faith, And ang atong pagtuo is an active and external response. Wala ni siya nagbase og emosyon. Mo nga kinahanglan nasayod ta nga dunay mga babag sa atong pagpalawom sa pagtuo. Una niini ang atong kahadlok, Ikaduha, atong emosyon. Ikatulo, ang atong pagduha-duha. Ikaupat, si Satanas mismo. Kinahanglan aware ta niini nga mga hazards aron atong malikayan o atong mabuntog ang panulay, Nya dunay mga positive steps nga gihatag kanato. Una niya nga we need to build up an environment of faith. Munang we need to associate with people with common goal of deepening our Christian faith. Kaduha, ang atong spiritual reading. Ang katulo, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaupat, mao ang atong personal prayer, Ikalima, mao ang atong pag-ampo mismo alang sa pagpalawom sa atong pagtuo. So, that's it, brothers and sisters. Before we end our program this Saturday, this morning, ako din i-shout out ug balik, di uban nato si Tita Emmy Flores ug si Kuya Joel Flores. Mayong buntag, Tita Emmy ug Kuya Joel. Kita mi ganina sa simbahan sa 6 o'clock morning mass sa atong simbahan sa Immaculate Conception. ug to the rest of our brothers and sisters nga uban kanato karong buntaga, daghang kayong salamat sa inyong pag timbaya kanamo o pag-uban sa usa ka oras nga pag hisgot-hisgot o pagpalawom sa atong pagtuo, labi na diha pagpalig-on sa atong Kristohanong banay. Isip panapos nga kanang nato nga sa atong programa,
atong ipaagi sa atong pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Among lang itong Amahan, daghang salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo aron among madungog ang imong mga pulong sa pagpalawom sa among pagtuo diha kanimo. Panalangin ni Ginoo ang among pagtuo nga kini mo lambo o kini mo tubo. Lord, ilikay kami sa mga babag nining mao nga pagtuo. Liguna kami sa tanan nga higayon. Panalangin ni ang among banay, ang tasatag sa kapamilya, ilikay kami sa sakit, labi na sa COVID-19. Panalangin ni ang among lungsod, panalangin ni ang among kadagkuan sa among lungsod o sa among nasod. Panalangin ni ang matag usa kanamo nga sa kanunay ikaw among pagadaygon ug ikaw among paghimayhaon ug ikaw sa kanunay mulamdag dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinay ni Kristo among Ginoo. Amen. Among langiton nga inahan, Birhen Maria, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Sa tanan nga mga santos ug mga angheles, iampo ninyo kami. Father, Son, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the